Okay, heto na. Si Zaldico nagpalabas na ng part 2 na video. At ang matindi pa dito, ha? Meron pong mga pictures na ipinakita si Zaldico na ebidensya. Okay? Anong mga picture ito? Malalaman ito mamaya kung ipapakita ko yung video. Sa vlog na ito, tayo po ay magre-react sa mga bagong revelasyon ni Zaldico. Grabe guys, heto na talaga. Wala nang lusot sila dito, no? Wala nang lusot si Tamba Luslos at itong si Bangag ngayon. Okay? At heto pa ang matindi ha. Heto pa ang matindi. Meron ring inilabas na bagong revelasyon itong si Toby Chanko na in-interview siya sa One News. Okay? Tayo po ay magre-react dito at kino-connect na natin lahat. At heto pa ang matindi, grabe. Ang sinabi ni Orly Guteza. Okay ha? Ang sinabi ni Orly Guteza, pinatotohanan po ni Zaldico. Sinabi po ni Zaldico sa kanyang part 2 na video na tama ang sinabi ni Orly Guteza. Hindi po nagsisinungaling si Orly Guteza. O ano kayo ngayon? Ping Lacson. Napahiya ito ngayon ang mga Blue Ribbon Committee at itong si Tuta Soto. Oh. Kasi mismo na si Zaldico ang nagsasabi nito. Okay? At marami po kahapon because of the trending breaking news na pasabog na video ni Zaldico, marami pong nagsasabi, tanga naman si Zaldico. O ngayon, si Zaldico na ngayon ang kanilang biniblame na wala raong katuturan ang mga sinasabi ni Zaldico kasi sila Sheila Magno, yung mga dilawan at mga loyalista ng mga vloggers, sinabi nila na why would a president insert 100 billion during the BICAM instead of the NEP? Diba? Yan ang argumento nila na nagsisinungaling raw itong si Zaldico. Kasi kung magkukurap o kung mangungulimbat ng pera ang Pangulo, dapat ginagawa na yan sa NEP. Sa NEP raw. Bakit gagawin pa doon sa tinatawag nating insertion ba, no? Baka na baliktad ko, no? Why would a president insert 100 billion during BICAM, no, instead of a NEP? Yan ang argumento nila. Pero ipapaliwanag ko sa inyo mamaya bakit nagpa-insert pa itong si Bongbong Marcos at may point naman ang argumento nitong ipapakita ko sa inyo. Okay? Mamaya, lahat ng mga sinasabi ko, ipapakita ko yan lahat after this one, ha? Pero bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, ready na ba kayo na manood dito sa part 2 ni Zaldico? Sabay-sabay tayong mag-react ha. Heto, Zaldico, pasok! Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec. Mina Pangandaman. Di ba? Sa mga interviews ni Bongbong Marcos, dinideny nila. Lagi nilang dinideny na si Zaldico ang mananagot dito. Wala kaming kinalaman dyan. Di ba? Kaya nga nagtataka siya si Zaldico. Siya yung nagpa-insert niyan. So alam niya yan. Di ba? Ito pa.
bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. Because what the President wants, the President gets. Ganyan sila. May awa ba kayo sa tao? Di ba? Ako ba? Kung totoo man itong sinabi ni Zaldico, grabing this is already betrayal of public trust. Grabe na po ito. Mahiya-hiya naman ang Pangulo nito. You should resign now, Mr. President. If these allegations are true, dapat mag-resign ka na. Tapos, may ebidensya pa siya. Ipapakita niya mamaya yan na picture. Ito pa, patuloy. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Imagine that one. Masaya na ang Pangulo. Ikakasaya niyo yan? Yung mga ahensya ng gobyerno, binawasan. Para lang maipasok ang gusto niya. Yan si Zaldico ang may sabi niyan, ha? Ang sabi ni Zaldico, para maipasok ang gusto niya. Yun pala ay mangulimbat ng pera. Siya ang magsabi niyan, ha? Kasi mamaya, sasabihin dito ni Zaldico mamaya na nagdi-deliver talaga sila ng pera sa bahay ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, sa Forbes Park at sa Malacanang. Ito pa. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. So meaning to say, dihado ka. Wala kang natanggap na pera. Ikaw lang ay ginamit nila para magmukhang ikaw kasalanan pero sila yung nagtanggap ng pera. Yan ang version niya, ha? Kung totoo man yung sinasabi mo, Zaldico, kawawa ka naman. Kasi sila tanggap lang ng billion na pera kasi ano ang 25% ng 100 billion? That is 25 billion. Tapos wala kang natanggap. Tama lang ang ginawa mo na ibulgar mo ito ngayon. Tama lang ang ginawa mo na sa Bisaya pa namatas ka. Kasi wala kang natanggap eh. Ginawa mo ang lahat para magnakaw kayo ng pera. Pero wala kang natanggap. Sila lang ang nakatanggap. Ikaw pa ngayon ang may kasalanan. Diba? So, halatang-halata naman na talagang magagalit ka. 'Di ba? Ikaw yung tama nga yung sinabi mo na ikaw yung ginawang pang front page sa kasalanan. Pero sila yung masaya. 'Di ba? Wag ganoon. Dapat binigyan niyo konti si Zaldico. Kawawa ka naman, Zaldico. Ikaw pa yung galit na galit ang taong bayan sa iyo. Pero ibang tao ang nakinabang. Kawawa. Ano kayang sasabihin dito sa mga loyalista vloggers? Hello? May ebidensyang dala si Zaldico. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada. Paul Estrada. Kung maalala ninyo, ito mga pangalan na ito na babanggitin ni Zaldico ay nabanggit rin ito sa hearing dati ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Marcoleta. Sa panahon po ni Marcoleta, nabanggit po itong mga pangalan na ito. Mark Tiksay. Mark Tiksay. At ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga security niya, ha? Mismo ang mga security ni Zaldico ang naghatid ng pera sa bahay ni BBM at ni Martin Romualdez. BBM! Martin Romualdez! Sagutin nyo ito. Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Imagine that one.
Very detailed. Detailed yung information. Forbes Park, Malacanang. Grabe! Yung mga deliveries po ay merong record Ayan, yung picture. Panoorin nyo yung picture. ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa. Totoo yung sinabi ni Orly Gutesa. So, totoo pala yung sinabi ni Orly Gutesa na naghatid sila ng pera. Tapos ngayon, dinidiscredit ninyo, Ping Lacson, Tuta Soto. Mukha yatang halatang halata na kayo, ha? In my opinion lang yan, ha? Kung totoo mang sinabi nitong si Zaldico, mukhang halata na kayo. Ayan, may ebidensya, na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, Yan, mali-maletang pera yan. Grabe. Grabe. Ayan, Ayan. Ganyan pala ang korupsyon, Imaleta lang nila para hindi halata. Saan kayang bangko yan i-deposit? O kaya meron ba silang sabi nga ng iba, nasa mga kondo nila. Gumawa na sila ng sariling vault. Ang kondo, ginawang vault. Doon na ang pera. Ayan, sobrang dami niyan kasi bilyones yan, Yan, Grabe. Kanino kayang bahay ito? Yun, may sasakyan pa, After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, personally, I believe, sa belief ko, totoo itong sinabi ni Zaldico, Kasi usap-usapan na yan. Bago pumutok itong issue na ito, usap-usapan na yan. Si VP Sara, nakokonek na natin ngayon ang sinasabi ni VP Sara. Dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Si Zaldico at si Martin Romualdez. At ngayon, pinatunayan at sinabi ni Zaldico na itong sila nga ang hawak pero dapat silang magbigay sa Pangulong Marcos. After all, siya pala yung mastermind. Kaya pala gumawa siya ng ICI. Ganun ba? Ano ba? Kung tayo po ay nag-analyze lang, theory lang po ito, ha? Kaya ba naggumawa lang siya ng sarili niyang ICI para ilihis ang usapan sa mastermind? Ang biniblame niyang, halatang-halata sila Kasi ang biniblame nila, kontraktor. Mga trabahante ng DPWH. Pero walang nasasangkot na congressman o presidente. Tang-inang yan? Halatang-halata na? nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Grabe. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. 25 billion. Kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV, naniniwala ba kayo na nakatanggap ng 25 billion si Bongbong Marcos na corrupt money, kickback? Kung naniniwala kayong nangulimbat ng pera ng 25 billion si Bongbong Marcos, ilatag nyo ang reason nyo kung naniniwala kayo. Kung hindi kayo naniniwala, ilatag nyo rin ang opinion nyo dyan. Kaya ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Remulla, hinahamon ka. Makinig ka, ha? Makinig ka, Remulla. Hinahamon ka ngayon. Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release
na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang... Kaya pala, fraternity Brad pala itong si Remulla at si Martin Romualdez. Nagtatanong lang tayo ni Remulla, kaya ba Remulla, hindi mo makasukasuhan itong si Martin Romualdez o mabanggit man lang sa mga issues dahil fraternity Brad mo ito? Bias ka ba, Remulla? Nagtatanong lang po kami, Remulla, bias ka ba? Kaibigan na si Speaker Martin Romualdez, kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Correct. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado. Itong si Zaldico ngayon ay humihingi po ng tulong sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan po ninyo ang insertion na 100 billion ni Bongbong Marcos. Kasi alam niya na hindi po ito magagawa ni Ombudsman Remulla. Okay? So, all the way, tama pala yung sinabi ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, na talagang nandoon na naka-connect na the dots si Orly Guteza. Si Guteza ang pinaka-credible dyan na resource person sa Blue Ribbon Committee. Siya ang pinaka-credible. Tama pala si Marcoleta. Sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Meron pang part 3! Meron pang part 3! Good luck sa inyo, good luck sa inyo. Ito, ngayon, ang tanong, si Auntie Claire Castro, sa panayam niya kahapon sa press conference, ay hinahamon niya itong Zaldico na umuwi na ng Pilipinas and prove your claims, Zaldico. Ang sa akin naman, nung binasa ko ang mga comment ng mga bright na mga vloggers, sabi nila, delikado if uuwi itong si Zaldico. Unang-una, baka magurgur siya. Yun ang pinakauna. Baka raw magurgur siya kasi ang dami ng mainit na talaga ang ginagawa. Matinding-matindi po itong akusasyon, aligasyon ni Zaldico. Isa pa, kapag pupunta siya sa Senado at magpagawa bilang isang resource person, delikado rin. Kasi pwedeng hawak na siya ng gobyerno Pwedeng ikukulong na siya. Ang kalaban niya kasi dito ngayon, ang administrasyon. So, delikado nga. Tama nga. Diba? Tama nga. Ngayon, the question is, ang argumento ng mga dilawan, kagaya nila Shelo Magno at itong si Auntie Claire Castro na mga dilawan, why would a president insert 100 billion during BICAM instead of NEP? Diba? National Expenditure Program. Heto yung sagot. Yan. Why would a president insert 100 billion during BICAM instead of a NEP? Ito yung argumento ng mga bright na mga vloggers. Bakit totoo ang sinabi ni Zaldico na inutusan siya ni Bongbong Marcos na mag-insert ng 100 billion worth of project? Bakit totoo ang sinabi ni Zaldico? Heto ngayon ang explanation. Number 1, because BICAM is where insertion are hardest to detect. Sa BICAM kasi, mahirap i-detect. Kasi sa NEP,
kung gagawin ni Bongbong Marcos ang insertion sa NEP, National Expenditure Program, is public from day one. Sa simula pa lang, kitang-kita ito sa publiko. Kung i-insert ito ni Bongbong Marcos sa NEP, halatang-halata sa publiko na nag-insert siya. It is scrutinized by the media, meaning to say, nakatutok po ang media, analyst, at ang mga taga-COA nakatutok rin, ang civil society nakatutok rin, ang mga economist dito sa bansa natin nakatutok rin, at ang publikong mamamayang Pilipino. So mahirap sa NEP ipasok Cielo Magno, Anticlair Castro, mga bobo. Kaya hindi po sa NEP, mali yung argumento nyo. Okay? So tama si Zaldico for us, no? In my opinion. Kasi kung sa NEP ito ipasok ni Bongbong Marcos ang kanyang korupsyon, every agency defends its budget in open hearings. Ang mga agency talaga magngangak-ngak yan. Mag-question yan. Bakit, Mr. President? Diba? Any questionable allocation gets exposed early. Meaning to say, sasabihin na talaga nila, bakit pinasok ni Mr. President yung 100 billion? Diba na? Ang dami ng reklamo. So, hindi na Kaya, si Zaldico, ang paraan para maka-insert sila ng pera sa BICAM. Sa BICAM. But the BICAM, kung dito ipasok ni Marcos ang kanyang corruption, it is closed door. Walang nakatingin, kundi si Zaldico lamang. Siya lamang ang makakita kung may i-insert siya. No minutes. What do this mean? Meaning to say, walang pressure. Any time of the day, mapapasok nila. Di ba? Walang pumipigil. Hindi sila pwedeng magmamadali. They are free. No minutes or detailed records are made public. Di ba? Walang media. Walang nakabantay. Ika nga. Only the final reconciled numbers appear without showing who inserted what. Okay? Di malalaman. So, pero, ang mapagbibintangan, si Zaldico, kasi siya lang ang nandyan eh. Di ba? Kaya si Zaldico ang binibintangan natin. Kung maalala nyo, si Zaldico ang binibintangan natin. No, insert. Ang tanong, Don Mar, baka nagsisinungaling itong si Zaldico na dinamay lang niya si Presidente Bongbong Marcos. Posible, di ba? Posible rin nagsisinungaling si Zaldico. Pero ang tanong, bakit confident si Zaldico na mag-insert na ganitong kalaking pera na 100 billion? Imagine, kung kawatan ka, kung ikaw ay mangungulimbat ng pera na worth 100 billion, hindi ka ba matatakot? Matatakot ka talaga. But why is Zaldico very confident? Because, baka, tama ang sinabi niya, na he is backed up by the President and Martin Romualdez. Pwedeng, this is just a scenario or a theory. Baka sinabi, i-insert mo na yung 100 billion dyan, Zaldico. Wala kang problema dyan. Nandito ako. I am the President. I am the House Speaker. Yung merong House Speaker naka-back up rin sa'yo. Diba? Sige, insert mo na yung 100 billion. Huwag kang mag-alala. So, ngayon, si Zaldico, magiging confident siya. Nga, pasok ko ito. Di ba? Pwedeng ganun eh. Kaya nga mga tanga yung mga dilawan at mga, mga dilawan, mga loyalista vloggers, tanga yung argumento ninyo na sa NEP. Marami nakabantay sa NEP, mga ugok. Di ba? Gamitin rin nyo ang utak ninyo sometimes, di ba? If a president wants to insert a huge lump sum quietly, sa BICAM ang pinaka-safest place. Yan po ang argumento. So, yung argumento nyong mga
putang inang mga dilawan kayo. Boom! Halatang halata na hindi nyo susuportahan si Zaldico kasi kung mapapatunayan ni Zaldico ito, malaki ang posibilidad na matanggal bilang presidente si Bongbong Marcos kasi mag-people power. Talagang malaki ang chance na mag-people power dahil sa revelasyon na ito. Diba? At yan ang ikinatakot ng mga loyalista at mga dilawan kasi ang papalit po ay si VP Sara. Takot sila kay VP Sara eh. Diba? Takot sila kay VP Sara. So, ano kayo ngayon? Hello? Hello? Ito lang ang masasabi ko kay Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos! Martin Romualdez! Hey! 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 Booking kayo ngayon. Hindi naman booking, magpaliwanag kayo ngayon, di ba? Yan ang importante. Magpaliwanag kayo. O heto pa, may bagong revelasyon itong si Toby Chanco. Pakinggan po natin ito ha, kasi eto po, another revelasyon ni Toby Chanco, ating i-connect the dots ito ha. Ito. You told our sister program a while ago, yung Storycon, absent ako kanina pero you told the Storycon kanina that the President on November 24, 2024, angrily confronted the Speaker about corruption in government projects and in the budget. If you don't mind, I'd like to go a little bit into more detail. Exactly how much did the President appear isa rin itong tanga na reporter. Hindi marunong mag-analyze ba? to know? How much detail did the President appear to know about the goings-on as far as corruption in the House were concerned? Okay, ganito. Okay, pinatawag kami. It was a family Sunday lunch. Yes, sir. When I arrived there, wala po si former Speaker Martin Romualdez. Then pinatawag siya. I think he was in late at that time. Dumating siya doon and after lunch, pinapasok kami doon sa parang office ni Presidente at pag-upo namin, nagalit siya. Okay, ganito ang eksaktong sabi niya. Pag-upo namin, sabi niya, Martin, kayo ni Saldi, kinukuha nyo lahat ng pera ng executive branch. Yung mga flagship projects, kinukuha nyo yung mga pondo. Si Bongbong Marcos ang nagsabi niyan ha. Opo. Kaya 3 taon na ako dito, wala pa akong napapagawa dahil sobra na kayo sa Congress. Nagalit siya kasi walang napapagawa raw. At sobra ang corruption. Grabe si Bongbong Marcos, no? Ay, naglabasan na ang mga revelasyon dito. Sa inyo sa Congress. Yun yung eksaktong sinabi niya. At sabi niya, alam mo na wala akong natatanggap dyan. Wala akong natatanggap niyan. Marcos! Inis na inis si Bongbong Marcos kay Romualdez ha. Nagalit pala si Bongbong Marcos kasi wala na siya eh. Okay, that much is clear, sir. Now, I asked that question kasi, of course, it is appreciated that the President is calling out his own cousin as far as yung reports of corruption are concerned. On the other hand po, his critics could also say na after that November meeting, it took him 8 months before he finally blew his top and say, mahiya naman kayo. And in the meantime, the only thing that was done between that time and between that meeting and the mahiya naman kayo speech was to cut the insertions by, I don't know, 28 billion. But no charges, no investigation, and nothing at all in between. So that also raises po that question. Hindi, di ba? Ed, sinabi ko na ang ginawa niya right after, kasi nung meeting na yun, nangako si Speaker Martin na we will restore the flagship projects and whatever is needed in the budget, we will restore it. So ang nangyari nung January, hindi naman na-restore, hindi natupad yon. So ang nangyari, di ba, nung hindi natupad yon, tinanggal namin si Saldico as APRO chairman. Yes, okay? sir. And then after that, naalala ko pa yun eh, 2024, tinanggal nila si Saldico as the chairman.
right after mapasa yung budget, kasi there was no time to veto all the items, di ba sinabi ko na dati pa na pinahold niya lahat ng items na pumasok sa insertion, no? Yes, sir. So, pinahold niya yon, at kaya nga ako nasama dito sa gulunto kasi sa akin pinaaral kung ano yung mga insertions na yon, di ba? Sinabi ko na rin yan dati. And I know as of July 29, You can testify that you can testify some of the events na nangyari, Toby Chanko, di ba? Be honest to the Filipino people. parang 80 plus billion yung hindi na ma-release out of 209 na insertion ng House of Representatives. Grabe. Kasi yung mukhang kaduda-duda. Yung iba, na-release yun. So, Hindi talaga kaduda-duda. Yun na yun. Huwag kayong magduda na. Yun na talaga yun. May plano na talaga. meron siyang ginawa. Hindi totoo na wala siyang Analysis lang natin yun ha. Yung sabi kong, yun na yun. Sa tingin natin, yun na talaga yun. ginawa. Otherwise, pinalusot na yun, di ba? Yes, sir. So, the fact na pinaaral sa akin, pinakuha yung records, unang-una, the fact na hinold. So, merong ginawa. Yes, Pero sir. kung dagdagan ko lang yung sinabi ni Kong, kasi ang dami niyang pwedeng gawin, marami siyang options, pwede niyang i-reenact. I know nobody wants that, pero if he wanted to be firm, he could have gone that way. Would you know, since magkaibigan kayo and you're related by marriage, what was the thought process there? Why decide to just sign it and you know, pavito-vito kung ano yung makita niya? Kasi hindi talaga pwedeng re-enacted budget. Ang sama nung epekto nun sa ekonomiya, di ba? May remedyo naman, di ba? May remedyo naman and the remedy was done, di ba? Hindi dinabas yung mga projects na kaduda-duda. So, the fact na hindi naglabas ng 84 billion, may ginawa, di ba? It was the same as vetoing it, di ba? Kung line item veto niya 84 billion na yon, hindi rin malalabas. So, yung hindi niya pag-veto ng buong budget does not mean na wala siyang ginawa. Yung epekto ng pag-hold at hindi pagpayag na gastusin yung 84 billion, pareho ng epekto as if vinito niya. Ang difference lang nun, kung vinito niya, hindi na nakasulat sa budget yon. Dito, nakasulat sa budget, hindi lang ma-implement. So, hindi magagastos yung pera. So, may ginawa. Congressman, after that November 24 meeting, sinabi niyo po na pinagalitan pa rin ni BBM si former Speaker Romualdez kahit na he was abroad, he was in Dubai, parang pinapagalitan pa rin niya via text, no? And then he even said leadership change. But what happened, Congressman, from November until the 20th Congress? Because Speaker Martin Romualdez was even re-elected as House Speaker. And what transpired or what triggered the President to finally say in his SONA, no, yung mahiya naman kayo? Hindi, okay. Yung November 24 yon, linggo yon. And then, November 26 yata, pumunta siya ng Dubai, no? And November 26 and November 27, nung nasa Singapore ako, kausap ko lagi si former Speaker Martin Romualdez. Sinasabi niya sa akin, bakit ba ganito si Presidente? Ano pa to? Hanggang nahandun sa Dubai, ako pa rin yung pinapagalitan. In-expose na ngayon ni Toby Chanko na sinabihan pala siya ni Martin Romualdez na ano ba ito si Pangulong Bongbong Marcos? Ako pa rin ang pinalagalitan. Paano hindi ka papagagalitan? Tinetext ako. Then I think it was the Wednesday, so 24... Basta pera talaga, no? Mag-away-away na. Ay! Delicates talaga yung pera. Money is the root of all evil. Ay, nako. 5, 26. Hindi ko alam kung Tuesday o Wednesday yon. So, 26 o 27, Speaker Martin calls me again. Tapos sabi niya, ito, galit pa rin sa akin hanggang ngayon, nakarating na ng Pilipinas, galit pa rin sa akin at tinext ako ng change of leadership. So, sabi ko sa kanya, kasi naman, sobra naman talaga yung ginagawa ni Saldico na 20%. At as I said earlier doon sa isang programa ninyo, that's when I told him, pati nga ako, nakiusap ako sa isang tao malapit sa iyo kasi inisip ko hindi niya hihingan ng 20%. Sinabi lang sa akin, discounted 10%. When I told the speaker that, ang sabi niya sa akin, dapat dumiretso ka lang sa akin, which I got very disappointed, di ba? Di dapat pinatawag niya si Saldico at pinagalitan.
Well, sir, don't get us wrong. Much appreciated yung inyong role dito in stemming the hemorrhage of government fund or public funds. I think my question has more to do with yes, the president tried to shut off the faucet, but he did not cut the arm. In other words, he held on to the money para hindi mailabas, pero no investigation, no charges filed, nothing. Kumbaga, kung anong nakaraan, goodbye Philippines na po yun. That's also a question there. Diba, kaya nga nagsalita na siya, di ba? Nagsalita na siya nung SONA, di ba? Di ba nagsalita siya? Yes, sir. But that was 8 months later. Yes, sir. I understand, sir. But it did take a long time, and then of course we're looking at a series of events that led to the SONA that was almost a year. Was it because of the midterm elections, Congressman? No, it had nothing to do with hindi niya pagtanggal kay Speaker Martin? Are you referring to that, or what are you referring to? To investigate, Congressman, itong mga Yes, sir. insertions. In other words, if the president knew so much already about the corruption in Congress by both the Speaker and Zaldico, shouldn't he have done something to investigate or charge the two of them, or the rest of those who were involved as early as November or December or January or February? Hindi, yun na nga, di ba nag-gather ng ebidensya, di ba? Kasi naririnig na natin yung 20%, no? But Yes, isipin mo, as of now, sino ba ang wala naman sa Congress nagsasalita, di ba? Ako lang. Yes, sir. Di ba? So, ako, hindi natuloy yung transaksyon sa akin kasi sinabi ko, hindi ko kayang sabihin dun sa district engineer. So, ang question, Ed, at hindi ko makita sino na dyan, si Sean ba, tsaka si Pauline? Yes po. Sean and Pauline. Ang tanong kasi dyan, ang dami nagtatanong, bakit ikaw lang nagsasalita? Sabi ko, isipin nyo, yung mga natuloy yung transaksyon, magsasalita ba yung mga yun kung nakabili sila kung kinagat nila yung offer ni Zaldico na 20%, do you expect them na magsalita? Siyempre hindi, di ba? Kaya Yes, nga, nahanapan ng ebidensya yan para talagang makulong yung dapat makulong. Grabe. Ayan, nako-connect the dots na natin lahat, di ba? Kaya pala yun, tinanggal sino ba yun? Si Zaldico. You told our sister... Ano yun di ba? Nabalita nga yun, di ba? Na tinanggal siya as chair. So, meron palang ganun na nangyari, no? Pinagalitan si Martin Romualdez. Kasi wala nang natira doon for the executive. Nagmagalit pala ang presidente. Grabe. Ang unang-una, ang mali ni Marcos dito, hindi ka muna, wala kang pakialam dyan sa House of Representatives. Focus on your executive, di ba? Kung ano yung approved budget ng House of Representatives dyan sa executive nyo, yun lang ang sa inyo. Di ba? Equal powers nga di ba? Wala kang magagawa, Mr. President, kung sasabihin ni Martin Romualdez, yun lang ang budget mo. Sa bagay, kontrolado mo sila lahat, talaga magagalit ka. Di ba? Ay, bumulusok na lahat ng mga dapat mangyari. Wala talagang, sa Bisaya pa, walay asong makumkum. Di ba? Eto na. Kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, ano ba sa tingin ninyo? Tayo po ay nag-a-analyze dito. Tayo po ay nag-react lamang sa mga pangyayari. Sano sa tingin ninyo? Naniniwala ba kayo na yung 100 billion na pina-insert ni BBM ni Zaldico ay nakatanggap si BBM ng 25 billion in cash? Through luggage, malinis na tumanggap ng 25 billion? Naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo sa sinabi ni Zaldico na tama yung sinabi ni Orly Guteza? Mag-comment ilatag niyo ang inyong argumento kung sa tingin ninyo ay naniniwala kayo. Okay? So guys,
paki-like, paki-share itong trending na video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa sobrang grabing nangyari ngayon sa bansang ito. Okay? Like and share. I-share na natin lahat. And sa mga first time lang nanood sa Donmar TV, welcome sa inyong lahat. I-subscribe nyo na yan kasi libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan. Updated ka pa sa mga breaking news at trending na balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.